bilang isang may kapansanan or PWD na tatawid ng isla papuntang Limasawa Island. So ganito ang sasapitin. Titingnan nyo, lalo na kung ikay may plano na pupunta ng isla na kagaya kong may kapansanan o mahina ang pambalanse. O swerte pa nga ako dito dahil high tide, malaking bangka ang nasakyan ko, kaya pantay sa pantalan at bangka itong damyo. Nabawasan naman ang kaba ko dito dahil tinutulungan ako ng mga crew ng bangka. Hindi talaga sila nagpabaya. Isa, dalawa, tatlo sila. Apat pa nga ang umalalay sa akin. Nag-cause pa nga ng traffic sa damyo dahil mabagal ako. Sumasayaw ang bangka dahil sa alon, madulas ang sahig dahil basa, kaya mahirap pag walang makapitan. Pagdating sa loob, puno na, ang daming pasahero dahil peak season ngayon, summer. Kaya ang daming turista na pupunta ng Isla Limasawa. Hindi naman ako nahirapang maghanap ng upuan dahil mayroon namang designated para sa PWD. Pagdating natin sa isla, sulit, napakalinaw ng dagat. Pababa na naman ang damyo kaya hindi tayo nahirapan. Mayroon pang hawakan sa kanilang daungan. Mayroong railings kumbaga. Kaya medyo mas madali. Pero dahil may hakbangin na medyo mataas, samahan na natin ang gapang. Pero hindi na tayo napagod ito dahil nasa isla mismo na tayo. Excited. 3 hakbang lang naman ang ginapang natin. Pero sanay na ako dito sa gapangan na yan dahil ganito na talaga ang buhay natin. Lagi tayong magapang pag medyo may mataas na hakbangin. Ito ang pangpatanggal pagod. Napakalinaw ng dagat dito sa Isla Limasawa doy. So naghanap ako ng sea urchin para pwede nating matikman at makain. Pero mahirap dahil wala tayong dalang pang panungkit. So ang ginagamit natin ang saklay ko na lang, pero di kaya. Delikado dahil masakit to pag nakatinik. Delikado lalo na pag natinik yung paa natin. Ako, wala na talagang natira, wala na tayong pangtukod. Pero may nakita ko dito doy na iba, sea cucumber. Pwede natin tong kainin. Itong sea cucumber na to medyo malaki, pero ito yung klaseng sea cucumber na madagta. Kaya binitawan ko dahil puno na ng dagta at madikit. Mahirap tanggalin itong dagta niya, nakakapit pa sa saklay ko. Napakahirap nito tanggalin. Gamit ko ang disagwang bangka. So nilibot ko ang isla doy. Dito tayo sa Buho Rock Formation. So nakakatanggal stress dahil napakalinaw ng dagat, mapayapa, tahimik. Napakaganda ng lugar doy. Dito yan sa Limasawa Island. More or less 2 kilometer galing sa kabahayan. Sa layo nito doy, itong rock formation na to, dahil napakainit ang panahon. So naghanap rin ako dito ng masisilungan. Sa wakas nakahanap rin tayo ng pwedeng masisilungan dito sa malaking bato. At saka mayroon din ditong underground cave, pero mababaw lang naman to. Pwede natin tong silungan kahit mga 30 minutes man lang dahil malayo pa at saka tanghaling tapat. Pag pupunta ka pala ng Limasawa Island doy, recommended po Al-Amans Homestay. Mayroon din silang motorcycle rental. Classic motorcycle ang kanilang pinarintahan doy. Isang Fasio Yamaha. Maganda pang picture habang nasa isla kayo. Mayroon ako nadaanan na isang maliit na kuweba, underground cave. Kaya sinubukan kong pasukin. Medyo malalim pala itong kuweba na to doy. Dahil ako lang mag-isa, kinabahan ako. Baka maging kwento na lang. Kaya hindi ko tinuloy. Lumabas ako sa sobrang takot ko. Madilim sa ilalim at medyo makipot. Kaya grabe ang kaba ko dito doy. Dahil wala makatulong sa akin, lalo na mag-isa lang ako. Medyo mahirap. Ito po ang aking first day adventure in Limasawa Island bilang isang person with disability or PWD. Maraming salamat po.